Manonood na naman po tayo ng balita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito'y galing sa Pinas News Insider. Ang title, malaking good news to. Bumaliktad na lahat sa Senado. Yan, patanong. Panalo si BP Sara, permado na. Patanong ulit mga kapatid, BBM tamba, napahiya. Yan po ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaksyon at opinyon. Ano pong meron dito? Yes mga kapatid, ang reaction video na ito ay atid po sa inyo ng Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa, tawagan nyo na. Baka meron na po yan sa inyong lugar, ang Fiber ni Juan. I-play na po natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita, sadyang totoo talaga ang katagang. May araw din ang mambubudol. Ang karma ay hindi natutulog. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya ring babalik sa iyo. Matapos ang ginawang panggigipit sa mga Duterte na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at hindi pa nakontento. Tila sa pilitan pang dinala sa ibang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko at mahatulan sa dayuhang hukuman. Sadyang tila digital talaga ang karma. Matapos manalo ang inendorsong kandidato ng alyansa ni Marcos Jr. ay mukhang tila halos lahat ay nag-iba ang ihip ng hangin at kahit nga mismo ang presidente, nag-iba yung ihip niya no? Pero nung wala pang eleksyon matapang. Diba? Talagang pinadala pa rin na kung hindi napigilan yung pagpapadala kay ating Tatay Digong, di ba? Hindi maganda yung ginawa niya. Tapos ngayon natapos yung eleksyon, nag-iba na ho ang kanyang ihip ng hangin. Willing na siyang makipag-ayos. Wow, ang galing. Di umano'y bumaliktad na, tila nilaglag na, at tila bagang iniwan na lang sa ere. Matapos nitong inisnab at hindi sumipot sa isinagawang alyansa Thanksgiving dinner ng senatorial-elect na dinala. Meron silang alyansa Thanksgiving, ano yan? Basta yung mga nanalo yung mga kaalyansa nila. Sabi nila dito, yung iba daw talaga hindi umaten. Ewan ko, parang kasi kung iisipin nila kung aaten pa sila dito, hihina't hihina sila, no? Luha ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Napakainit ng pagtanggap sa kanya rito, no? Grabe ho yung mga tao, halos yakapin na siya. Yakapin na siya ng mga hangin. Please, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, isang senator-elect lang ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. ang sumipot sa isinagawang Thanksgiving dinner ng koalisyon kamakailan lamang. Sa kabila nito ay hiniling ni Marcos Jr. na isantabi na politika. Walang umaten? Isa lang? Ang galing. Tila lumalakas ang ugong-ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang senatorial slate ng administration. Alam nyo kasi itong si Bongbong Marcos, nung nangangampanya siya, bumabanat kasi siya. No? Banat dito, banat doon. Masipag nga siya Masipag siyang mangampanya. Pero bakit ganon? Akala ko ba malakas ang mga Marcos? Sabi nila malakas Nung dating election sa Uniteam, hindi naman daw nakatulong ang Duterte. Sarili daw talaga ng Pangulo yung kanyang pangangampanya kaya siya nanalo nung 2022. Pero ako naman hindi ako naniniwala. Dahil kay BP Sara kaya siya nanalo. Ngayon, paano natin mapapaniwalaan yung gano'n na malakas daw si PBBM samantalang mas maraming natalong kaalyansa niya? No? Last minute si Madam Amy nagpayakap pa kay BP Sara. O hindi naman kaya in-endorse ni BP Sara. Wala na sa survey yun Tapos sino pa ba? Si Camille Villar, di ba? Last 2 minutes. Pasok. Yung ibang mga kasama nito, pasok sa banga. Si Manny Pacquiao, nawala na.
Sino pa ba? Si Budots. Wala na. Buti na lang natututo na yung mga kababayan natin. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidate na naiproklama na ng Commission on Election kamakailan lamang. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid na siyang tanging dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Oy, Marcos Lito Jr. Lapid, ha? Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyong publiko. Pero maski Tatanong lang ako ha, maaring hindi to totoo. Sira ulo ka ba? Tanong lang ha, pagkatapos mong banatan-banatan ng si BP Sara at saka yung kaalyansa ng mga Duterte nung eleksyon, may pasuka-suka ka pa. Tapos ngayon, talo-talo kayo, maraming natalo sa inyo. Gusto mo, tahimik mo na yung pamumulitika? Una kayong mga bumanat, tapos ngayon gusto nyo tahimik na, tama na. Tapos pag binawian kayo, pabiktim na. Kaya ulit ang tanong ko, sira ulo po ba kayo? Tanong lang ha. si Marcos Jr. inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. Wish we had better results, but 6, bawasan mo ng, 2? Di naman na sa'yo si Madam Amy tsaka si si Villar, di ba? Siniraan nyo pa ng siniraan, although totoo naman. Ay, nako. we live to fight another day. But now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised Wow. during election and only talk about not political issues, but Wow. Wow. Tapos kung kailan gusto mo na naman ulit bumanat, babanat ka. Wow. mental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of Mahirap magtiwala sa taong to, no? Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo sana ng kanyang alyansa. Pinasasalamatan mo yung mga media na yung panig mo, pero yung panig ng mga Duterte hindi man lang nila inilalathala. Lahat ng nagawa mo siguro isinasalampak sa media, no? Pero yung mga nagawa ni BP Sara hindi man lang naibabalita. Kaya uulitin ko, may mga tanga-tanga pa rin na nagsasabing walang nagawa si BP Sara kasi nga hindi ipinapakita. Panay lang lagi sa inyo, puro kampo ninyo, puro ayuda ninyo, yung mga side ninyo. Ay, nako po. Parang pabiktim na, paawa pa. Hindi ko naman binabanatan ng administrasyon. Nire-respeto nga natin yan . Nagsasabi lang tayo ng sama ng loob minsan sa mga to. Ngayon gusto nyo, ayos-ayos? Wow! Ang galing talaga. Kabilang na ang pagkalas ng kanyang kapatid na si senatorial-elect Amy Marcos mula sa alyansa Alam sa nyo. gitna ng kampanyahan. Alam nyo po si Madam Amy, kung halimbawang nandoon pa rin sa alyansa, laglag talaga yan. Muntik na nga di ba? Kundi lang naiangat ni BP Sara, wala na talaga yan pero nandiyan dyan kasi nga nakikita nung kapatid na ang pangit ng alyansa. Ganun lang yun Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team nung tumakbo sila noong 2022 at pag-endorso ng Vice President sa kanyang kapatid na si Amy Marcos at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na mas Ayun. lalong nagpalabo kung sino-sino nga ba ang tunay na magkakakampi. Yes. Pinag-isipan o pinagplanuhan ang lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansang nanalo man o natalo. Ang masaklap sa kabila ng paghahanda ay hindi dinaluhan at tila inisnab pa ng kanyang mga senatorial-elect maliban kay Lito Lapid. Mukhang laglag. Sa pagkakaintindi ko dito sa report na to, wala man lang may pumunta man pero isa lang. Sabihin na nating 3 lang. Walang pumunta. Mukhang ayaw na sa inyo Mukhang nandidiri na kapag iniisip tuloy nila kapag didikit tayo dyan, papangit ang imahe natin.
Siguro lang ha, siguro. Umaaring hindi totoo yung sinasabi ko. Pwedeng iniisip nila na ayoko na dyan, kadiri yan. Bababa ratings natin dyan. Pagsasama tayo dyan, sasabihin nila wala tayong mga nagagawa, puro pambubudol lang. Huwag tayo didikit dyan, no? Aga na ito to the max. Hindi ba't nakakahiyang Pangulo even in his so-called Thanksgiving bash with his Aray. alyansa, hindi sa sinipot ng kanyang mga nakasama. Aray. Maliban kay Lito Lapid, hindi katulad kay FPRRD ngayon na araw-araw dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan pa man at kahit na pagdating sa daheg Netherlands. O, kita mo dyan sa dahig, kahit may mga hindi taga dyan, pumupunta. Hindi naman sila taga dyan sa lugar na yan, pero nagiging parang tourist spot na nga daw kasi nga sumusuporta sila sa mga Duterte. Wala nang usap-usap. Basta nagmumukha na siyang rally kasi nga nagtitipon-tipon sila dyan. Kung saan nagtitipon-tipon, doon po sila pumupuntar para makita ng mga taong bayan tsaka yung mga taga-dahig na hayop na yan. Yung dahig, ano ba yan? Yung ICC na yan, mga hayop-hayop na yan. Hindi pa ba nila nakikita na ang dami pa ring tao dyan? Ibig sabihin, sumusuporta pa rin sila sa mga Duterte. Nandiyan dyan po pa rin yung kanilang pagmamahal. Yun, dun pa lang kung matatalinong tao yung mga naglilitis dyan, titignan nila. Ang dami namang mga tao nito. Tignan nga natin sa Pilipinas kung anong mga balita. O yung mga iba pa, magsaliksik tayo. Bakit mahal na mga tao to? Hindi eh. Pinatatagal nyo pa ng ipinatatagal dyan eh. Malinaw na sinasabi rin minsan nila dahil nga sa budget lang para magka-budget kayo. Tangina namang criminal court na yan. Walang kwenta. Walang kwenta yan. Ito lang sa sitwasyon na yan, walang kwenta sila. Di ba? Matatalino, mga nag-aral, tapos ito pa lang hindi na nila makita. Magsimula sila sa basic, tignan muna nila kung gaano kamahal ng mga tao yung kinuha nila. Tapos tsaka sila mag-imbestiga sa Pilipinas. Ano ba, bakit ganyang kamahal ng tao? Yung Tatay Digong na yan, pakawalan na natin. O, ganun sana. Pero hindi. Mga gago din no? O ngayon, PBBM, kung gusto mo ng matinong usapan, kunin mo si Tatay Digong dyan sa ICC. Yun ang pinakamaganda sanang magagawa mo. Kunin mo kung talagang tunay yung pakikipag-peace mo. Wala nambubudol ka eh. Nakabudol ka na, mambubudol ka na, tapos mambubudol ka ulit. Ganon ang style ng ating Pangulo ngayon. Ano kaya ang dahilan Opinion kung lang bakit natin hindi to. sumipot ang alyansa slate ni Marcos Jr. maliban kay Lito Lapid? Tila narito ang dahilan na siyang ipiniliwanag naman ni Butch Ruiz Baliaw sa kanyang official Facebook post online. Ayan. Mga tagay ng talunan ang cocktail menu na naiwan ng rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago i-print sa Thanksgiving na alyansa para sa bagong Pilipinas. Inihain ang listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang, may mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ang totoo nga, si Supremo lang sa mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Ang mas nakakatawa, hindi man lang naisip i-revise ang listahan. At teka, nasaan si Amy Marcos? Ang endorse ni Inday Sara. Malinaw, kahit sa cocktails may gulo ang alyansa. Tara basahin natin ang mga inuming may tamang-tama pero maling timing. Ben Hurricane Abalos, parang bagyong di naman dumaan sa radar. Maingay sa simula pero biglang nalaos. Malakas ang tama sa umpisa pero hangover agad sa bilang ng boto. Lasang count muna bago press con. Cosmopolitan, Binay, klasikong sosyal, sosyalan pero lasang lumang dynasty na pinilit ipainom ulit pa smooth sa presentation. Pero after 2 sip, parang gusto mo na lang umuwi sa Tagig. May aftertaste ng city identity crisis. Bong Island Iced Tea Revilla. Overacting ang tamis pero walang tunay na sipa. Lasang papogi habang nakalipsync ng budot. May kasama pang pork flavored syrup pero huwag kang mag-alala. Di pa raw final ang resibo. Pia Colada Cayetano. Matapang pero balance. Parang combine ng beach vibes at Senate hearing. May legal kick na may kasamang protein shake energy. Inumin ng mga titang ready makipagsabayan kay Inday. Pwedeng basta wag lang lalagyan ng Cayetano Complex. The Pink Martini Lacson. Straight, walang halong kalukuhan. Inumin ng mga gusto ng audit habang umiinom. Di man exciting pero matatag kapag may anomalyang naaamoy. Bantay budget in a glass. Simplang para sa mga nagmo-monitor ng pork insertion habang nag-cheers. Blue Supremo Lapid
Rapid, tahimik, steady. Pero parang Hanggang laging 12 to, no? Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Yan, dito na tayo kay Sir Banat Bay. Mahaba to, 12 kasi to eh. Tatuloy tayo. All the way, alyansa. Inuming gustong isama lahat, pero nauwi sa lasang halo-halo na walang gatas. Hindi mo maintindihan kung ano talaga siya. Agay na mga hindi makadesisyon. Pwedeng may unity, pero walang laman. Forward together. Unity drink kuno, pero parang leftover sa kampanya. Walang lasa, walang direksyon. Pwede na sa mga speeches na walang pumalakpak. Lasang committee meeting na walang quorum. Cheers and quote. Talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Grabe, gigil na gigil pala si Vice President nung sinabi niya yung bloodbath, ano? Sara Duterte ng Sabado, kaugnay na napipitod na impeachment trial. Binatikos ni Party List Representative-elect Laila De Lima Yun na natin, isa sa baka magiging miyembro ng makapirate House tayo. Prosecution Panel. Yan. Anya, makukontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng Dapat siguro. Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Oy, animal. Sinasadya niya yung ano, no? Dapat siguro. Sinasadya niya ganun magsalita eh, sa tingin ko ha. Binaligtad ng CA ang desisyon sa kaso mo. Ang sabi ng CA, null and void. Ibig sabihin, null and void yung sinasabing acquitted ka. Nako, Ay, tigil-tigil mo yung kadramahan mo. Oh. Oh, Jesus, Ginoo. O baka sabihin nyo, mura yung animal. Hindi. We are, sabi nga, di ba, Hayop. ang human being is also an animal. yeah, pinakamagandang hayop sa balat ng lupa ang tao. Ito to, mamaya, i-google ko ha. May tawag sa atin yung highest form of animals. Kayo lang, ako hindi. Di ba yung mga asawa ninyo, parang aso mahilig sa doggy? joke lang. Hayop ka ba, Nat? O, tuloy mo. panibagong kaisipan. Yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Bugok talaga tong ano. Ako nabubugokan ako. Ayoko marinig yan. Hanggang dito na lang siguro tayo. Ayokong marinig na nagsasalita yan kasi parang napaplastikan ako, no? Nabubugokan ako. Opinion ko lang naman ito, no? Eh siguro matalino siya pero para sa akin ano to wala to. Dapat to ibalik sa kulungan. Yun lang po. Wala naman akong hate. Siguro mabuting tao yan sa kanyang mga pamilya. Pero dapat sa kanya bumalik na lang doon sa kulungan o kaya nung lumaya siya, matang ginawa niya, nagbakasyon na siya, hindi na siya namulitika, namuhay na lang siya ng tahimik. No? Yari kayo pagka ang ating BP Sara ay nakabawi. Alright, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po kakalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po. Mag-comment na rin dyan. Pupusuan natin lahat yan.